Maraming nagsasabing pambata lang ang mga laruan, pero para sa mga suki ng tinatawag na Toy Conference o Toycon, hindi lang ito ordinaryong libangan. Ang ilan nga sa mga laruang tampok sa Toycon sa Mandaluyong, umabot ng daang libong piso ang halaga. Silipin yan sa pagtutok ni Bam Alegre. Bata man o matanda, basta mahilig sa laruan, siguradong mag-e-enjoy. Dito sa Toycon o Toy Conference, sa ika-13 taon, nagtipon muli ang mga toy enthusiast, bitbit ang iba't ibang laruan. Apo-comics, pelikula o anime man, lahat ng sikat na characters, present. May mga lumang action figures at mga naglalakihang rebulto ng mga superhero. May mga pang-display lang, meron din namang ibinibenta. Hindi biro ang presyo ng ilan. Ang sculpture nga ni Captain America na ibenta ng 375,000 pesos. High-tech din ang ibang toys. Ang augmented reality cards kailangang itapat sa smartphone para makita ang 3D character. Yung application is libre, so you need the card to unlock the characters. Siyempre, hindi mawawala ang cosplayers. Ito ay character ng Barbarian sa isang video game at kung sa tingin nyo madali lang ito gawin, isang buwan itong pinaghandaan. Limbawa na lang itong props ni Sir Rox. Ito ay gawa sa PVC pipe, sa rubber, at yung pangkulay nito ay spray paint at water-based paint. It actually took me 3 revisions to do this. Kasi when I first made it, hindi pa pinapalabas yung movie. Yung movie niya magandang lesson na binibigay sa mga children. So, that's why I wanted to cosplay her. Ang itinuturing na cosplay queen ng bansa na si Alodia Goshen Fiao, aktibo pa rin sa pagpapalago ng cosplay community kahit busy na sa ibang projects. Ituloy niyo po lang yan. Maski hobby yan. I mean, if you love what you do, everything will follow. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.